sa ating lahat. Atin pong hilingin ang tulong ng Panginoon sa ating pong pangangaral ngayong hapon na ito. O dakilang Diyos, kami naniniwala sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang may kakayanan lamang na gamitin ang inyong salita para ito ay tunay na maging makapangyarihan. Tunay na makapangyarihan ng inyong salita, ngunit ang aming mga puso ay maaring may kabigatan at maaring may magiging hadlang para tanggapin ito. Kaya umaasa kami na nawa ay kumilos ang Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan para ang inyong salita ay makapasok sa aming mga puso. We know na kung hindi kayo kikilos, ay sayang ang aming pagpapagal ngayon na umupo sa paanan ng inyong salita. Kaya nawa, kung ang nais mo ay mapagpala ang inyong iglesia ngayon, nawa ay gamitin nyo ang inyong salita para ma-accomplish ito. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang ating text ay nandoon sa Acts chapter 19, verses 1 to 10. Ito yung pag-uumpisa ng third missionary journey ni Apostle Paul. Acts 19, 1 to 10. And it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples. And he said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? And they said, No, we have not even heard that there is a Holy Spirit. And he said, Into what then were you baptized? Then said, Into John's baptism. And Paul said, John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus, and when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. There were about 12 men in all. And he entered the synagogue and for 3 months spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. This continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Ang binasa po natin ay ang pag-uumpisa ng third missionary journey ni Pablo, at nandito siya ngayon sa Ephesus. Una siyang napunta dito noong pabalik siya mula sa kanyang, he is wrapping up yung kanyang second missionary journey, at napakaikling panahon lang ng pagpunta niya doon. Kaya naman nangako siyang babalik kung loloobin ng Panginoon. Kaya naman dito sa third missionary journey niya ay bumalik siya, at sa katunayan, dito sa Ephesus ang magiging major focus ng buong missionary journey na ito. In fact, mag-i-stay si Pablo dito ng 3 taon. Ang pinakamatagal na stay niya sa isang syudad, sa isang visit. Well, at dito makita natin ang patuloy na pagsasalaysay ni Luke kung papaanong ang gospel ay lumalaganap sa buong mundo, sa known world at that time. Yun ang alam natin, ito yung pinaka-focus ni Luke dito. Papaanong yung gospel na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo is being unstoppable with all the challenges, persecutions na naranasan ng mga alagad and even Apostle Paul. Pero despite of all of that, ay nagpatuloy ang ebanghelyo. At yan ang makikitang papatunayan ni Pablo dito sa kanyang pagstay dito sa Ephesus. Dito makita natin ang patuloy na paglaganap noon. Kaya naman dito sa ating binasa ay makita natin yung record ni Luke ng 2 episodes sa Ephesus para isalaysay nga yung paglaganap ng ebanghelyo. Well, sa first na passage or na bahagi ng ating passage
is makita natin that Paul encountered yung disciples ni John the Baptist who did not have the Holy Spirit. Makita natin sa verses 1 to 7. Kaya habang si Pablo daw ay naglalakbay, ay kanyang nakita, nakasalamuha, dumating siya dun sa episode, doon ay nakatagpo siya ng ilang mga tao na tinatawag na mga alagad. Kasi they are telling themselves na mga disciples ni John. Ngunit nang kausapin niya sila, may napansin siyang kulang. Tila may napansin na kulang si Pablo dito. Kaya tinanong sila ni Pablo, tinanggap niyo ba ang banal na espiritu nung kayo'y sumampalataya? Sumagot sila, hindi pa nga namin narinig na may Espiritu Santo. So, marahil nagulat si Pablo, kaya nagtanong pa siya. Gusto niyang usisain. Sabi dito, kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Or kaninong pangalan kayo nabautismuhan? Sinabi nila sa bautismo ni Juan. Kaya naman ipinaliwanag ni Pablo na si Juan ay nagbautismo ng pagsisisi, ngunit itinuro niya sa mga tao na manampalataya sa darating pagkatapos niya. At yun ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. So, basically, nung nalaman ni Pablo ito na hindi pa sila nabautismohan, they did not even recognize na meron palang, or they did not know na meron palang Espiritu Santo, he preached to them the Lord Jesus Christ. At ginawa niyang jumping board yung kanilang pagkabautismo kay Juan. Parang sinasabi niya, teka lang, mali yung kulang, yung inyong naintindihan doon sa bautismo ni Juan. That is the baptism of repentance pointing toward the one greater than John the Baptist. And that is the Lord Jesus Christ. Kumbaga sinasabi niya, there is someone greater than the one you are following right now. At dahil doon ay, kumbaga, pinangaral niya si Jesucristo. At nang marinig nila ito, yung gospel na ito patungkol kay Jesucristo, naniwala sila kay Jesus at nagpabautismo sa kanyang pangalan. Kaya pagkatapos, ipinatong ni Pablo ang kanyang mga kamay sa kanila at dumating ang Espiritu Santo at nagsimula silang magsalita ng mga iba't ibang mga wika at nagpahayag ng mga hula. Pagpapakita yon na parang inulit dito yung nangyari sa Pentecost, signifying kasi na ito ay mga transitional na pagkakataon kasi ito. At this time ay, kumbaga, di ba, yung 12 nandun sa Acts chapter 2, dumating ang Banal na Espiritu para ipakita na ang Holy Spirit bumaba talaga dito in response do sa coronation ng Panginoong Jesucristo sa langit. And then, nung dumating sa Samaria, pumunta naman yung mga alagad. Sila Pedro, sila Juan, sila Philip, ay nagpunta doon para ibigay ang banal na Espiritu para ipakita that even itong mga tao na ito, na mga Samaritans, they are one now under one Spirit, and they should be baptized under one name. Kumbaga parang pinasanasabi niya, now, these people are being united. And then we saw sa kay Cornelius, sa panahon naman na yon ay, sa pagkakataon naman na yon, God wants to unite, to show the church that even the Gentiles are now being united in one body, ay ganun din. Sa pamamagitan ni Pedro ay dumating ang banal na Espiritu para maibalita niya doon sa church sa Jerusalem that even the Gentiles now is having the Holy Spirit. And now, dito sa Ephesus, sa bukana ng, kumbaga sa puso ngayon ng Gentile world, ay pinapakita din dito na even these Ephesian believers in Asia Minor ay mga kabahagi din ng mga tao ng Diyos. Kaya, and then, sinabi din ni Pablo dito, yung
bilang nila. They were 12. So they were 12 disciples of John the Baptist and they got saved. So ang pangyayaring ito ay pagpapaliwanag ni Luke kung paanong lumalaganap ang kaharian ng Diyos. Anong gusto niya ipakita dito? Na ito ay sa pamamagitan ng totoong conversion. Na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa pananahanan ng banal na Espiritu. Without those component, belief in the Lord Jesus Christ and the indwelling of the Holy Spirit, no one can be called properly a disciple of the Lord Jesus Christ. So, pinapakita niya dito, this is how the kingdom of God advances. Ito ay sa pamamagitan ng pag-convert ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo at sa pananahanan ng banal na Espiritu. And now, meron tayong second episode dito that pinapakita dito that Paul perseveres in ministry despite opposition, teaching daily in the hall of Tyrannus so that all Asia heard the word of God. So, there were persecution dito, pero still the gospel continues. Why? Because God used the perseverance of this certain Paul. Sinabi ni Luke na si Pablo ay patuloy na nangangaral sa synagogue sa loob ng 3 buwan. Kumbaga, may buo siyang katapangan at nakikipag-debate. Yung reason together dito is, sa madaling salita, is pakikipag-debate at nanghihikayat tungkol sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, pinapatunayan niya that this kingdom of God really came down at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At siyempre, pag pakikipagdebate, kumbaga polemical ito, sasabihin din niya yung illogicality ng ibang paniniwala. Pero may ilan na matigas ang puso at ayaw maniwala at nagsalita pa ng masama laban doon sa tinatawag na the way. Yung mga mananampalataya dito, they are living in such a way na very distinct that yung mga tao na nakapaligid sa kanila, they are calling them the way. Na ganun ka-distinct yung kanilang pamumuhay. Ito yung mga mananampalataya. They were originally been called as the way, the members of the way. So, nagsalita daw ng masama laban dito at sa sobrang tindi ng kanilang opposition na napilitan si Pablo na umalis. Pero kung tayo yon, marahil ay panghihinaan na tayo ng loob at baka gustuhin na lang nating umuwi sa Antioch. Yes, aalis tayo katulad ni Pablo, pero uuwi na lang tayo doon sa, magkukulong na lang tayo sa ating mother church. Tapos, hindi na lang itutuloy kung ano yung pinapagawa ng Diyos, madi-discourage na tayo. But not Paul. Ito yung pinapakita dito. Umalis si Pablo sa sinagoga at dala ang mga mananampalataya sa bulwagan, pumunta sila sa bulwagan ni Tyrannus. May mga ibang mga commentaries na nagsabi na he rented itong bulwagan ni Tyrannus na ito at may mga manuscripts, later manuscripts na from tradition ay nagpasalin-salin yung tala na si Pablo, nirent niya yon from beginning ng 11 until 3 hour. So ito yung time na mainit yung panahon. People are having siestas, hindi natutulog. So kung totoo man yon, it speaks of yung discipline ni Pablo na mangaral sa kanila kahit na ganun yung panahon. And then yung mga nakikinig sa kanila, discipline din dahil panahon yan na ang maraming mga tao sa Ephesus ay natutulog, nagpapahinga, pero still nagpupunta sila doon. Kung yan man ay katotohanan, araw-araw daw siyang nagtuturo at nakikipagdebate sa mga tao sa loob ng 2 taon. Dahil dito, ang salita ng Panginoon ay umabot sa buong lalawigan ng Asia, yung Asia Minor, at sa mga Hudyo at sa mga Griego. You see, umabot ang salita ng Panginoon hindi lamang sa Ephesus, kundi sa buong Asia Minor. Ito ay habang si Pablo ay walang sawang nakikipagdebate
sa mga tao doon sa bulwagan ni Tyrannus. Hindi ito dahil sa lakas ni Pablo. In fact, aminado si Pablo na mahina siya, pero ito ay dahil sa power ng Banal na Espiritu. Yung Espiritu na bumaba doon sa mga 12 disipulo ni John ay siya ring nagbigay ng kakaibang sigasig para kay Pablo. Kaya naman ang dalawang accounts na ito ay pagpapakita na ang Banal na Espiritu ang nagpapalakas ng discipleship at ministry. At siya namang nagiging paraan para hindi mahinto ang paglaganap ng salita ng Diyos. And that's the message na makukuha natin dito. God's Spirit empowers both discipleship and ministry, which guarantees the unstoppable spread of God's Word. Yes, God is using those discipleship and ministry, but with the power of the Holy Spirit. Ginagamit ng Diyos yung ating mga efforts to discipleship and then with our ministry para lumaganap ang salita ng Diyos. Pero ang katotohanan, this is not because of yung kasigasigan lang. Hindi lang ito yung ating kasipagan lamang. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay lakas dito. Gumagamit ang Diyos sa mga kasangkapan para mapalaganap ang kanyang salita at ginagamit niya yung ating discipleship. Kasi ito yung ating pag-akay sa mga tao patungo kay Kristo. Ito yung pag-evangelize. Katulad ng ginawa ni Pablo dito. He evangelized those so-called disciples. Hindi pa tunay na disciples, pero ginawa ni Pablo na tunay na disciple through preaching of the Word of God. So God is empowering this effort sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ganon din, ginagamit ng Diyos ang ating mga ministry, pero siya din ang nagpapalakas nito. So parehong mahalaga yung kapangyarihan nanggagaling sa Diyos, that is very important. Ganon din, mahalaga ang ating mga efforts. So walang false dichotomy doon. If you really believe that God is powerful, hindi masama na maniwala ka rin meron kang dapat gawin. Kasi ginagamit ng Diyos yung ating mga efforts. So, kung wala tayong mga efforts at naghihintay lang tayo ng milagro mula sa Diyos, nagkakasala tayo ng passivity. At ang resulta ay walang bunga kasi nasasayang yung mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa atin. Pero kung puro effort lang tayo at walang pagsandal sa kapangyarihan ng Diyos, ay nagkakasala naman tayo ng self-reliance at ang resulta, nagiging bigo tayo, napapagod tayo sa ating mga paglilingkod. It's because limitado ang ating kayang gawin kung wala ang Banal na Espiritu. Kaya naman ang balanse ay yung pagsusumikap habang nagtitiwala sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya makikita natin dito that the one that truly rests on the power of the Lord Jesus Christ is the one who eagerly do the ministry. Yun ang ginagawa. Hindi dapat tayong sumasandal lang, pero passive tayo yung ating pagsandal. So, as a query sa ating text, how does the passage show that it is the Spirit who empowers all our efforts? Dalawang bagay ang makikita natin dito. True discipleship begins with the Spirit's indwelling. And number 2, ministerial discipline displays the words prevailing. So, yung pangalawa, gusto ko lang linawin na yung ministerial discipline na ginagawa natin, ito yung nagpapakita kung paano nagpe-prevail talaga ang salita ng Diyos. So, let's look at number 1. True discipleship culminates with the Spirit's indwelling. So, Paul's question doon sa verses 1 to 7, basahin ko muna yon. And it happened that while Apollos was in Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples and said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And he said, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." And he said, "Into what then were you baptized?" They said, "Into John's baptism." And Paul said,
John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus, and when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. There were about 12 men in all. So, as an observation, Paul's question revealed that John's disciples had repentance but not Christ. So yung repentance in a sense na not saving repentance but a remorse. And therefore, no spirit. So wala si Jesucristo, wala din ang banal na spirito. Alam niyo, ang text na ito ay debatable tungkol sa spiritual status ng mga disciples na ito. Marami ang nagsasabi, even Reformed Christians or Reformed commentators, na mga ligtas na daw ang mga ito. Kulang lang ang pagkakaintindi nila doon sa word na, kulang lang daw yung kanilang pagkakaintindi kasi doon sa word na disciples at saka yung word na believe. Kasi binanggit daw doon na sila'y disciples na and then they were believers. Kumbaga, they believed eh. So, doon sila nakabangko. Katulad lang daw sila ng estado ni Apollo nung narinig siya ni Aquila and Priscilla at kinailangan lang ng explanation about the Lord Jesus Christ. Pero yung word na disciple ay maaaring gamitin loosely at maaaring gamitin para sabihing tagasunod lang ng kanyang guro, whoever it is. Maaring si Pablo ay ginagamit lang din yung salitang ito dahil ito yung kiniklaim ng mga taong ito tungkol sa kanilang sarili. They were calling themselves disciples. Kung titingnan natin, nung tinanong sila ni Pablo, kung natanggap na ba nila ang banal na espiritu nung sila ay nanampalataya, anong sagot nila? Hindi. Hindi nga namin alam na mayroong banal na espiritu. They admitted ignorance of the Holy Spirit, showing they had not truly believed in Jesus. Kaya tinanong sila ulit ni Pablo kung saang pangalan sila binautismuhan. Sinabi nilang kay Juan. They had received only John's baptism, which is baptism of repentance, but empty it is because wala si Jesucristo. At dahil doon ay inexplain ni Pablo na yung baptism ni Juan ay preparatory para patungo kay Jesucristo. So, again, Paul preached to them about Christ. At sila'y nanampalataya kay Jesus and were baptized in the name of Christ, then the Spirit came upon them. At sila'y nagsalita ng mga wika katulad sa Pentecost. Well, there is no gap between the believers' salvation and the coming of the Holy Spirit. Ang nangyari lang is transitional period lang kasi itong Acts na ito. Kaya makita natin sa Acts, pwedeng dumating ang banal na Espiritu bago yung salvation and then after ng salvation. Kasi transitional period ito. God is revealing something to them. Kaya ginagawa ito. Pero we know na from other scripture, since Pentecost and since the close of the canon at pagkatapos nitong Acts na ito, magkasama yung salvation and then yung pananahanan ng banal na Espiritu. Makita natin dito sa ating observation, hindi na siyan si Pablo na nakakilala lang siya ng nagsasabing mga alagad. Hindi siya natuwa na, uy, alagad ka rin pala. Kumbaga, hindi siya nakampante doon. Nais talaga ni Pablo na sila ay maging mananampalataya. They are not yet true disciples, and Paul wanted them to be truly one. He shared to them the gospel because ito yung gusto niyang pakita. Because clarity of the gospel is essential for one to be a true disciple. Necessary ang clarity ng gospel para maging totoong
disciple ang isang tao na nagpapakilalang disciple. Kung hindi clear ang gospel sa kanya, walang salvation. So, ito yung pinupunto dito. The gospel must be clear, for only Christ saves and makes disciples complete. I'm not saying na incomplete itong mga disciples na ito, pero para maging makatotohanan at totoong disciple ang mga ito, kinakailangan na maging clear ang Ebanghelyo dahil si Jesucristo lamang na laman ng Ebanghelyo ang nakakapagligtas. Kinakailangan maging malinaw ang Ebanghelyo si Kristo lamang ang kumukumpleto para masabing ang isang tao ay alagad. Kung wala si Kristo, ang pagsisisi ay hindi tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Kung kahit na magsisi yan at maghihiyaw yan, hindi yan totoong pagbabalik loob sa Diyos. Ang tao ay maaaring magsisi katulad ni Iso. Pwede siyang magsisi at umiyak, pumalaho ng iyak. Pero pwedeng dahil lamang sa takot sa impyerno, sa kahihiyan, o sa bigat ng consequences ng daranasin niya because of his sin. Pero hindi ito magdadala ng kaligtasan. Sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 7 verse 10, "Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death." Kasi kung wala si Kristo, ang pag-iyak ay worldly sorrow lamang. Luha ng takot, hindi luha ng tunay na pagbabalik loob. Hindi luha ng tunay na nakakakilala sa Diyos at kay Kristo. Ang tunay na pagsisisi ay paglapit kay Kristo na siyang nagbayad ng ating kasalanan. Siya ang dahilan kung bakit may kabuluhan ang ating pag-iyak at pagtalikod sa kasalanan. At ganun din, it implies, yung ating text, it implies na yung ritual ng bautismo ay pero walang pananampalataya kay Kristo, ito'y walang kapangyarihan. Wala itong saysay. Kung di nanampalataya kay Kristo ang isang taong binautismuhan, hindi kayang magligtas ng tubig na kanyang bautismuhan. Ang bautismo ay tanda ng ating pakikiisa kay Kristo. Hindi siya mismo ang nagbibigay ng kaligtasan. Kung wala ang pananampalataya kay Kristo, ang tubig ay isang ordinaryong tubig lamang. Kumbaga, what you did is naligo ka lang. Para itong pagsusuot ng uniforme ng pulis, pero hindi ka talaga member ng PNP. Walang saysay ang uniform kung wala kang totoong relasyon doon sa commander-in-chief. Ganun din ang bautismo. Walang saysay kung wala ang pananampalataya kay Kristo. Kaya, challenge tayo nito to proclaim the gospel clearly so that people may be led to genuine faith in Christ. Ito yung inahamon sa atin dito. We must proclaim the gospel clearly that people may be led to genuine faith in Christ. Well, ipahayag ng malinaw ang Ebanghelyo upang ang mga tao ay madala sa tunay na pananampalataya kay Kristo. This has a direct application sa mga tumatayo dito, ang mga nangangaral. Ang pangangaral ay hindi lamang nagsasalita ka, kundi tagapaghatid tayo ng katotohanan. Kung malabo ang mensahe at ang nakikinig ay maaaring manatili sa ritual or tradition. Kung malabo yung mensahe, pwedeng manatili lang yung mga tagapakinig na umaasa na matutuwa lang sila, magagalak sila, or magagaanan ng pakiramdam nila dahil nakarinig sila ng isang magandang mensahe. Pero hindi sila makakarating kay Kristo. Kaya tungkulin ng bawat tagapangaral na ipahayag ang Ebanghelyo ng simple, tuwiran, at walang halong kalituhan. At ang sentro ng pangangaral ay si Kristo, hindi ang tagapangaral mismo. Hindi ang relihiyon
ang sentro. Hindi rin ang mabuting asal lamang ang ipinopromote natin dito, kundi si Jesucristo. Kaya ang layunin ay dalhin ang tao sa tunay na pananampalataya sa Kanya, sapagkat siya lamang ang nagliligtas. Well, meron din itong challenge sa ating mga members. Di ba? Masaya tayo na marami tayong regular na bisita tuwing linggo, nakakapakinig sila ng preaching at ebanghelyo, at maaaring tayo mismo ang nagiging dahilan bakit sila umattend dito. Marahil ikaw ang nag-invite sa kanila, or marahil ikaw ang nag-aakay sa kanila. Maybe you are explaining to them ano yung nangyayari sa iglesia after ng service. Maybe you are talking to them at kinakamusta mo, kamusta yung pakikinig ng salita ng Diyos. And that is good. Nawa ay bumilib sila. Itong mga, yung ating mga pagkausap sa kanila, pag-reach out sa kanila, nawa bumilib sila hindi sa atin, kundi sa biyaya na mayroon kay Kristo. Kasi napakalaking blunder sa ministry kapag tayo ang nagiging hadlang para makilala ng mga tao si Kristo. Baga, you're standing na parang ikaw yung blockage na dapat makita nila si Kristo, humaharang ka. We make sure that these people are being led to Christ, and hindi nakikita yung tayo, kung gaano tayo kabuti, kung ano yung pwede nating ipagmalaki sa kanila. Para sa mga, ganun din sa mga nag-iibigan dito na may boyfriend at girlfriend, I understand the romantic stage na meron kayo at this moment. Pero make sure na yung stage na ito is not being used para to just being fun with each other, na parang kayo-kayo na lang. Naway, akayin nyo ang bawat isa towards Christ at makita nyo pareho how beautiful Christ is when He is in the center of any relationship. Ganon din sa mga married couples dito. May you aim that your marriage be Christ-centered, leading each other to more godliness and Christ-likeness. So the focus here is the clarity of the gospel. Huwag mong gawing malabo by the way you act towards your partner. And then, para sa mga bisita na nandito na wala pa kay Jesucristo, hindi mo pa tiyak kung ikaw ay mananampalataya or hindi. Nagagalak kami na nakikita na patuloy kayong umaaten, kung meron man dito. We understand that there is something that you saw, maybe sa church na ito, that makes you come back. Maaring yung magandang patotoo ng iglesia. Maaring na natutuwa ka kasi napakasimple ng kanilang program. Hindi ko na kailangan, hindi ako biglang sasabihin na mag-special number dito. Simple lang sila. Magandang bagay yung hindi mali yung papabalik-balik sa iglesia na nangangaral ng katotohanan. Pero sana hindi lang maging ritual ang pagsamba dito sa iglesyang ito, na parang pampagaan lang ng buhay, and that you just feel na nahugasan ng ang iyong kasalanan at medyo gumagaan ka because narinig mo ang isang preaching, o kaya nasabi mo lang na ikay nakapagsimba o nakapagsamba. Well, sana ay hindi ganon, dahil ang ritual na wala si Kristo ay walang saysay. Itong pagpunta sa iglesia na hindi nakikilala si Jesucristo, walang saysay ito. Kaya, but we aim na nawa ay magpabalik-balik kayo dito to the hope na makilala nyo si Jesucristo. Kaya nawa ay asimin natin na makilala siya, sapagkat kung napapansin nyo, ang aming ministry ay nakasentro sa pagsamba, at ang pagsamba namin ay nakasentro kay Kristo. Yung pagsamba namin nakasentro sa pangangaral, at ang pangangaral ay nakasentro kay Kristo. Nawa ay makita ito ng ating mga attenders na si Kristo ang tunay na kailangan ng kaluluwa mo. Magtiwala ka sa Kanya at sumampalataya. Sampalatayanan mo yung Kanyang ginawa sa krus ay sapat na para iligtas ka mula sa apoy ng impyerno.
tanggapin mo nawa ang kaligtasan at ang banal na Espiritu. At hindi ito ipagkakait sa sino mang humahanap sa Kanya ng totoo. Sinabi ni Jeremiah, "You will seek me and you will find me if you will seek me with all your heart." Walang sino man ang mahihindian ng Diyos kung siya ay tunay na nagsasaliksik kay Kristo. Pangalawa, yung ministerial discipline, it displays the words prevailing. So verses 8 to 10. "And he entered the synagogue and for 3 months spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. This continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. So when Paul was opposed in the synagogue, he withdrew, but continued preaching elsewhere." Kumbaga, yes, umatras siya, pero umatras siya para lang lumipat sa iba. Hindi siya umatras para mag-retreat. Paul reasoned and persuaded about the kingdom of God for 3 months in the synagogue. So, nakikipagdebate siya dito. And he is persuading people. Hindi siya nakikipagdebate para lang mapahiya ang tao. He is persuading itong mga tao na ito. Yung words niya is to persuade them dito sa katotohanan ng kingdom ng Panginoon. Yung word na reason ay parang pakikipagdebate. Ito ay yung pakikipag-usap with well-reasoned arguments para makita nila how the logic goes. Pero, despite nung effort na yon, ay marami pa rin nag-oppose. May mga ayaw makinig at nagpatuloy sa kanilang maling paniniwala, and they spoke evil regarding sa grupo na ito, yung The Way, which is yung mga Kristiyano. Kaya naman, Paul withdrew and continued daily to reason in the hall of Tyrannus. So what we did is, he continued reasoning pero sa ibang lugar, sa hall ni Tyrannus. And this happened continuously, daily, for 2 years, consistently engaging public talk about the gospel. Paano kaya niya nagawa yun na araw-araw na nagtuturo, samantalang nung sa chapter 20, nung paalis na siya sa Ephesus, nung dumaan siya uli sa Ephesus, papunta na siya ng Rome, nagpaalam siya sa mga elders sa Ephesus, madamdamin yung kanyang mga salita doon, nagpapaalam siya na maaaring hindi na sila magkita, so with tears they are hugging each other. Sa verse 34 sa chapter 20, sinabi niya, "And all these times, nagtrabaho siya bilang tent maker." Sinabi niya, "You yourselves know that these hands ministered to my necessities and to those who were with me." So he is consistently doing this, yung tent making. Paano niya kaya nangyari yun na nagstay siya sa Ephesus? He's doing tent making, pero araw-araw din daw siyang nagtuturo. Nagtuturo dito sa bulwagan ni Tyrannus. Kumbaga, may secular work na, pero nagagawa pa rin mag-ministry sa araw-araw. Matinding perseverance at discipline ito. Yung lingkod lang magtuturo lang ng isang preaching, hirap na hirap mag-prepare dahil merong trabaho. Pero si Pablo, araw-araw may trabaho, araw-araw may preaching. Paano nangyari yon? Sa pamamagitan nito, nung perseverance na yon, lumaganap ang salita ng Diyos. Hindi lang sa Ephesus, kundi sa buong Asia Minor. You see, God used that effort. May secular job, pero still nakakapangaral araw-araw. He kept on doing it with perseverance and dedication, and God used that effort. So, ito yung pinupunto dito. The gospel's unstoppable power is displayed through disciplined disciples who faithfully proclaimed and live it. The gospel's unstoppable power is displayed through disciplined disciples who faithfully proclaimed and live it.
Ang hindi mapipigilang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay naipapakita sa pamamagitan ng mga disiplinadong alagad na tapat na nangangaral at namumuhay dito. Hindi ko po sinasabing ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay nakasalalay sa disiplinadong alagad. The gospel is powerful in itself. Hindi ang disiplina ng alagad ang nagke-create ng power, pero it makes the power visible and effective in witness. When we are persevering, when we are doing all our efforts, dito mas tumitingkad na really the gospel is powerful. The word is advancing. Kung tayo nagpupursige, pinapatunayan natin that really it is powerful. Paano nga maririnig ng mga tao ang Ebanghelyo kung walang mga ngaral? Di ba yun yung sinasabi ni Pablo sa Romans? So, meron dapat na mga ngaral. And these people who preach the word and living out itong Ebanghelyo na ito, they should be doing it with all vigor, katulad ng ginawa ni Pablo dito. Paano mapapakita ng ng ating discipline yung unstoppable power ng gospel? Paano? It is ganito. Discipline keeps disciples steady in prayer. Yung disiplina ng isang alagad ay makikita doon sa kanyang steady prayer. Makikita yung kanyang steady na obedience. Kasi kahit na sila ay sinasalungat or nadi-discourage, patuloy pa rin silang ibinabahagi at ipinamumuhay si Jesucristo. That's the kind of discipline na kailangan natin dito. And this is the kind of discipline na pinapakita ni Pablo dito. He was rejected sa kanyang mga tao, lumipat siya. Pero araw-araw niyang ginawa ito even though meron siyang secular job. Itong perseverance na ito ay nagpapakita na hindi pwedeng patahimikin ang Ebanghelyo. You want to show people that the gospel really is powerful. Bakit hindi mo pagsumikapan na mamuhay ayon sa Ebanghelyo? And what's the outcome na pwedeng gawin ng Diyos dito? So as a challenge, be disciplined to stay faithful in the ministry, even when you are experiencing setbacks. Be disciplined to stay faithful in the ministry, even when you are experiencing setbacks. Hindi mapipigilan ng setbacks. Ito yung mga opposition, yung discouragements, o kaya rejection, ito ay darating katulad ng karanasan ni Pablo. Pero nawa, ipakita pa rin natin na powerful ang gospel sa pamamagitan ng ating perseverance. Dito natin maipapakita sa mundo na ang gospel na ating pinaniniwalaan ay hindi kayang patahimikin. It cannot be silent. At kung tayo, pipiliin nating tumahimik at hindi tayo magpursige, some people, God will use other people. At kung wala na talaga ibang tao, ano bang tawag doon? Kung palagay na natin, kunwari wala ng tao ang gustong kumilos, even the very rocks will cry out and proclaim the gospel, how glorious God is. God can use that. Pero God will use His people. Inordain niya na inordain niya na maipakitang lumalaganap ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang mga tao by their perseverance. Dito natin maipapakita sa mundo na hindi kayang patahimikin ng ating pinaniniwalaang Ebanghelyo. So therefore, ang challenge is build a daily habit of prayer, scripture reading, and meditation. You avail on the public means of grace. Yung preaching, prayer, sacraments, and fellowship. All those disciplines that you can avail para lumago ka at magkaroon ka ng grace mula sa Diyos, para magkaroon ka ng boldness. And you will have the heart ng Panginoong Jesucristo na abutin itong mga tao na ito. If your heart is so in tune
doon sa kalooban ng Diyos, you would go out and proclaim the gospel by by kung sa papaanong paraan na kaya mo. So, seek accountability. Ganon din. Hindi lang natin i-avail yung public means of grace. You seek accountability. You want to be disciplined, a disciplined person, mag-seek ka ng accountability ng tao na pwede mong pagsabihan, pwede mong gawing close na kaibigan. Kasi mas nagagawa mo yung sinet mong discipline kung may na-encourage at nagko-correct sa'yo. Yung community ng mananampalataya ay tutulong sa'yo na maging steady ka sa ministry. May magsasabi sa'yo na sasabihin niya, wow, you're doing good. Pero may magsasabi din sa'yo, you're doing it differently, you should do this way. Mali ka dyan. And you should do it this way. So, ganon si Kristo. He endured rejection, opposition, and suffering by dying on the cross, pero nanatili siyang faithful sa mission na ibinigay niya sa kanyang Ama. At ang patunay na naging faithful siya, look at yourself now. Nasaan ka ngayon? You are here. Imbes na nandun ka sa ibang lugar. You're indulging with other events na pwedeng mag-indulge ng flesh mo, but you are now enduring. Your flesh is enduring right now, but your spirit is being fed. Why? It is because of the endurance that Christ has accomplished doon sa krus. At niligtas ka, that's why you have this taste of the gospel. You have this taste of the preaching of the Word of God. Mas natutuwa ka, mas nahahamon ka, at mas napapalapit ka sa Diyos kapag ka yung preaching medyo hindi mo nagugustuhan, medyo tumatama sa'yo, mas na eager ka na sana pag narinig ko ulit ito, sana hindi na masakit. Sana hindi na patama sa akin yung salita ng Diyos. Pero nagde-delight tayo dahil every time na naririnig natin ang salita ng Diyos, naririnig natin ang biyaya ng Diyos, that this grace is always available to those who are hurting, to those who are sa mga nagkakasala na mananampalatayang katulad natin. Ang patunay na ligtas tayo ngayon ay dahil sa disciplined perseverance ni Kristo. Ito yung patunay ngayon. Ito yung nagpatunay na tayo ay mga ligtas ngayon. Ito yung disciplined perseverance ni Kristo. And may we mirror yung kanyang steadfastness by our discipline. Sa mga mananampalataya na lalaki, dito, we need to man up. Kung tayo ay mga fathers, we need to discipline ourselves to be consistent in discipling or rearing our child towards kay Kristo, na yung ating mga ginagawa ay maging consistent. Yung ating mga family worship, yung ating mga ginagawang meditation of the Word, yung ating mga pagpapalo sa ating mga anak na mayroong biyaya at mayroong pangangaral ng Ebanghelyo. So as a conclusion, the Spirit empowers our perseverance so that we not only endure, but thrive in kingdom work. Tayo manalangin. Lord, we are grateful sa aming napakinggan. Tulungan mo kami na i-apply ito sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Salamat po for using us na mga sisidlang putik na walang lakas sa aming mga sarili. But you chose to use us in this kingdom work. Isa itong pribilehiyo, hindi ito isang karapatan. At kung aming babaliwalain ito, the right to be used will be passed on sa ibang mga tao.
Salamat po dahil hindi mo pa kami pinapass by. Kami pa rin ay patuloy na ginagamit mo. Nawa ay magawa namin ang kalooban niyo. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.